beneficiaries. So, karigsigon pamilya ito nga may ada 119 nga mga malnourished. For now, ipapatawag ito dato nga tanan nga 919. And then I want them also to be part of this One Values program. Because after the 120 days, bubuliwan baya naton hira nga expecting nga eksakto na ang timbang han kabataan. Pero bangin after a month, magresiko na liwat iton. So, ang probinsya, naghimo ako didihin somehow strategy on how we will do it because we cannot all the time nga magbabantay nga tuhan kag anak. And I believe as a mother of 3, I believe na ang kada taksa nga nanay nga tanan or kag anak ang hingyap naton mapaubay ang aton mga anak. Waray kag anak nga diri naruruyag nga mahikaubay ang ira mga anak. Pero ang question is, are they capable? Kay bangin waray iton hira matutdui kung paano ang pagiging maupay nga kag-anak. Diba? Because there are so many how you extend your love. Kay misan na haakon pagdako ako as Shariantan, haakon family, my parents, my mother and my father, and akong mama and akong papa. And akong father, and background is sa balista. So majority din nakaon ng baboy. And akong mother, makikakaunon hinumba. Okay? So ang kung haira nga duha, ang akong father side, unhealthy, and di rin nakaon ng baboy, di rin nakaon ng masag, nga nakautin utan, nga insakto la ang lawas. Pero ha mother side, unhealthy, ang nagkikinaunhin na damuman ang makambok. Diba? So ito pala, magkaiba na ang beliefs, magkaiba na ang interpretation of healthy. So, hikitaha gobyerno, that's why we will come up with the TAN kitchens. Ini nga, makatuha ground, magtututlo nga tuhan mga pamilya, pinang programahan One Values, kung ano unhealthy nga ipapakaon, yan ano ang mga putahe nga makukuha la naton ha aton backyard, nga pwede tanong, nga pwede nira ma-utilize. That's why I call on Department of Agriculture nga i-enhance pagod naton ang aton backyard gardening, which is part of the 4 Ps Handi SWD nga magtatanong kita ha aton backyard. So, kung iton mahihimo naton, then nga aadi kami ma-augment kung paano ang pag-prepare ang pagkaon, because even ako rin, yan gusto ko mag-lose weight because I gained around 12 kilos. So, nayakan ha ako ng dietitian that, ma'am, you should only eat hindi kadakuon nga calories. Diri ko po ito ma-imagine kung ano ito nga iyagin sisering, let's say 1,000 calories, di po ako maaram kung ano ang itsura han 1,000 calories. So kung ako nga gobernador and a pharmacist by profession, diri pa ako nakaka-envision kung ano ang 1,000 or 1,300 calories nga itsura nga pagkaon, how much more po ang aton mga nanay nga posible bangin waringani makagraduar in high school and college, diba? So us in government, we will go to the barangays, we will teach them ano ang 1,000 calories, ano ang itsura hini, ano ang healthy nga pag-prepare ng pagkaon that you don't need to buy. You just get it from your backyard. So, those are the things nga kita ha gobyerno, those are little things that will give great impact and pag-empower at doon ground. Now, of course,
we understand kay malnourished ito, main problem. Bottom line nito, may financial constraint. So the provincial government, mahatag po kami kan kada beneficiary naton, kada kag-anak na may bata na may malnourished na bata in 5,000 pesos. Ito nga 5,000 pesos gagamiton para han pagpreparar, hin pagkaon, hin healthy nga pagkaon para han aton kabataan nga malnourished. Upon graduation, kahit signon, kung mag-graduar na hera, ngan mag-angat na ang timbang, man-insakto na ito ng timbang, we will give another 5,000 para han pamilya nga nakapang-angat han timbang han kabataan. An waray mag-igbaw ang timbang, waray additional. Okay? Klaro ito. For the BNS, the Barangay Nutrition Scholars, since kamo ang magmo-monitor, you will be the one to monitor the beneficiaries naton kung, syempre, kailangan manggihapon nila yung guidance. May ada ko igahatag na 2,000 pesos. The 1,000 pesos is intended kaniyo pamasahe. Kaya kung magta-tricycle, okay? Kung maghahabal-habal, ay nakang 1,000, and 1,000 pesos is an akon stipend nga igahatag para han aton effort, han aton BNS. Okay? Now, para han aton MNOWS, masiring na gud iniya na an aton iniya ng aton mga bisita, networking na gud ini. So, para hanaton mga MNOWS who also be part of this program para ma-assure naton nga na-monitor well naton ang mga kabataan and mas ma-encourage ang maigbaw pagod at timbang ang kabataan. Ang kada MNOW, ang kada bungto nga kundiin kung sigon ta usa ka bungto may dakita 20 nga malnourished, mapa-urusan na nga ninyo ang timbang nga mag-normal na timbang doon. Kada bata nga mag-graduar, hindi nga problema, may da ka mo 1,000 pesos kada bata. So, kung usa na ka bata niyo mapa-eksakto ang timbang, karek sigur 1,000 laan niyo makakarawat. Okay? Pero kahit kung haiyo na sa sakupan yung munisipyo 20, may ada ka mo 20,000. Okay? Komunidad. Ganyan aton mga kabataan, I saw some Girl Scouts nag-attend from Dinhiya Katbalogan. Thank you so much for attending. I hope you will be also an ambassador for in relaying whatever ang ato na istoryahan dinhi, because sometimes in a manner of just sharing ang aton mga vision and ang aton programa nga tuhan ground, mismo na ang aton mga kabataan ngayon, ang aton kag-anak maniniguro na ito. That's why ang PTCA is very vital to us. The Parent Teachers Association is very vital to us. And of course, the Barangay Nutrition Scholars who are there. Nakita ko good ka mo, based na akong deep dive kamarubuan. Mas may voice si BNS, kaya ni BHW kaysa kan Governor. You know why? Because pagkato na ako pag-deep dive, before ako gumawa sa balay, ang balay nga may usa nga malnourished na bata, nagsaring hapon, ma'am, before ka mo lumakat, tagigad kami pantagay-tagay. Waray ako makakatingog because ang amon din kanto is parahan malnourished. Tapos mahatag kita pantagay-tagay.
So nag-smile ako kay baga na caught by surprise ako hadto nga hangyoan anga. But then ang BHW nagsiring diretso. Oh, ayaw ka mo itong pangaron so ganiton. Kaya namo din kanhi nag-lecture na hi BHW ngayon ang BNS. So mas mauro isog hi BNS ngayon ni BHW kaysa kango. So iton nakita ko gipapamatian good ang aton mga barangay health workers and barangay nutrition scholars. So I hope nga mas madun-an naton ang aton implementation ng aton program. Probably at first they will be some complaints, may kita mababatian nga inukurian hira, but along the way definitely I'm confident nga magpapasalamat hira nga nabuligan naton hira through this program. And the MNOWs, I hope nga ini nga programa will not only address the 119 malnourished children. An aton challenge is maging zero and waray na good malnourished dinhi habugos nga probinsya Samar. Not by feeding them, not by giving them assistance, but sending a message and educating them ang responsibilidad han mga kag-anak towards their children. So, again, mga salamat ta iyo. But before I will leave the matapusan akong message, I would like to acknowledge the presence of Mayor Dexter Uy at nahalikod so syempre kailangan yun natin ang Mayor when it comes to mga sugat din nga mga programs. We always work hand in hand with the city and municipal mayor. So again, mga salamat yan maupay na aga natin.